Parang baliktad na niya, Mr. Maravillas. Baliktad nga po sila magsalita. Yung pamilya Duterte, sila yung nang-aapi sa mga Marcoses. Tinatawag nilang adiktador ngayon. Dati bangag. Di ba? May adik tayo, may bangag tayong presidente. Yan ang sabi ng kanyang tatay. At gustong itulad sa kanyang tatay, ay dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Ibig sabihin, patatalsikin, ipi-people power. Yun ang kanilang intensyon, yung maisog. So, ang tanong, sino yung nang-aapi at sino yung inaapi? Tama? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nag-react na mga kababayan si Senator Amy Marcos sa nangyaring pagsalakay po ng Special Action Force ng Philippine National Police sa mga lugar na suspected na pinagtataguan ni Pacquiao. Sabi ni Senator Amy Marcos, bakit naman na niya para ng war zone? Madaling sabi mga kababayan, as usual, kaalay ng pananaw ng mga Duterte ang pananaw ni Senator Amy Marcos. At yung tawag pa niya kay Maudings po, Pangulong Duterte, di dalawan na po ang Pangulo. Madam Senator, hindi mo ba kinikilala bilang kasalukuyang presidente yung inyong kapatid na si BBM? Di ba kayo po yung nangampanya mismo at arkitekto ng unit team? Bakit naman po, Madam Senator, ang tawag ninyo kay Maudings, Presidente Duterte pa? Di ba dapat dating Pangulong Duterte? Iparinig ko sa inyo mga kababayan yung kanyang statement. Kasi nalulungkot daw siya na ganyan yung nangyari. Sabi ko nga mga kababayan sa mga previous videos natin, kayong mga government officials, ang dapat gawin ninyo po, tumulong kayo tulad ni Inday, pati si Maudings. Dapat mga law-abiding citizen kayo, di ba? At kayo'y tinitingala ng ating mga mamamayang Pilipino bilang mga modelo ng pagsunod sa batas. And therefore, sa mga ganitong sitwasyon, si Pacquiao, although kaibigan po ninyo, ang tama pong advice sa isang kaibigan na naharap sa ganitong uri ng problema ay kausapin po ninyo, naharapin ng matiwasay. Huwag magtago. Kasi kung tayo pa yung nag-encourage na magtago yung isang suspect na may kaso na nga po, may warrant of arrest, paano tayo niyan irerespeto ng ating mga mamamayang Filipino? So we are setting a bad example sa kanila, lalo't si Pacquiao is not an ordinary person. Influential siya. Ang daming kaibigang mga politiko, presidente. So iisipin that will send a wrong signal sa ating mga mamamayang Pilipino na pag niya influential, barkada ng mga politiko. Ganon pala, madaling makatakas sa batas kasi nandyan sumasaklolo yung kanilang mga barkadang politiko. Di ba masama pong halimbawa para sa ating mga mamamayang Pilipino. Pero pag mahirap, suspect pa lang, EJK ang bagsak. Tulad po, Madam Senator, nung panahon ng inyong kaibigan, si Maudings, shoot to kill kaagad ang order sa mga ganyan. So masama po ang ipinapaabot nating mensahe pag ganyan. So, ang maganda po is, siguro naman, may number pa kayo ni Pacquiao. Kausapin po ninyo, Madam Senator, na isuko niya ng matiwasay ang kanyang sarili sa ating mga authorities. At kayo na po ang magbigay ng assurance kasi kaibigan ninyo si Pacquiao
for his security, na hindi mangyayari yung kanyang kinatatakutan na ipapagurgur daw siya. Yun ang sinasabi niya. And possibly kaya po, napakarami. Isang 3 batalyon yata yun ang ginamit po. More than 100 policemen. Ang 2 batalyon lang anya siguro yun, Mr. Maravillas. Kung 100. Di sige, mga 2 batalyon. Ang rason nun is to secure the area. Kasi alam ng mga kapulisan natin, si Pacquiao po, armado, at marami siyang mga supporters na baka maging violente. Yung iba nga may mga hawak na sundang, hawak na itak, kaya nga po pinusasan. Di ba? At saka, hindi man po pwedeng hindi i-implement ng ating mga authorities. That is their mandate po. Under order sila, galing sa husgado, sa korte mismo. Wala man kinalaman dyan na siyempre yung inyong kapatid, kasi separado naman po ang executive sa judiciary. Kasi yun ang ini-insinuate ng iyong kaibigang si Maudigs. Unang-una, wala pa sa posisyon yung kapatid. Dati nang may kaso sa Amerika, yang si Pacquiao. Ngayon, inamon niya yung gobyerno na mag-file ng asunto sa korte. Kasi di ba pinapaimbestigahan siya ng Senado, kasama mo si Risa Ontiveros, pati sa Congress. May warrant of arrest siya, pati sa Congress. Hindi siya nag-appear. Ang sabi niya, haharapin niya sa korte. So, final yung kaso sa korte. Nagtatago siya ngayon. Wala siyang isang salita. Yung inyong kaibigan pong si Pacquiao, sabi niya, i-file sa korte. Nang i-file po, biglang nag-disappear. Di ba? Ito mga kababayan ang sabi ni Senator Amy Marcos dito. Amy on latest serving of warrant versus Kibuloy. It's like a war zone. Sabi niya, nasa Davao daw siya. I felt niya like a war zone the day that yung mga kapulisan natin mag-conduct ng latest arrest attempt laban kay Pacquiao. Yan po siya. In interview ng mainstream media, sabi po ni Senator Amy, aaminin ko, duman ako sa Davao, eksakto noon, nung araw na yon, nandun ako sa Davao at ako ay nasinda kasi ang dami-daming special weapons and tactics at criminal investigation and detection na group sa airport. Isang katerba yung mga Special Action Force batalyon. Nakita ko yung 2, 3 ba na Philippine National Police helicopter, may kasama pang drone, sabi po ni Marcos ni Amy Marcos sa press conference. Ang ating unsolicited advice kay Senator Amy Marcos. I think dumistansya ka dyan sa isyong yan po. Kasi masisira ka, iisipin ng mga mamamayang Filipino at saka ng mga Marcos loyalist. Karamihan pa naman sa mga Marcos loyalist dahil most of the time, kontra ka po sa ginagawa ng inyong kapatid. Although sabi mo, mahal mo yung iyong kapatid. Pero lumalabas na parang yung inclination mo po mas nandun sa mga Duterte at mga kaibigan niya. Baka isipin ng mga mamamayang Filipino. Isa ka sa mga cuddler. Isa ka sa mga cuddlers ng suspected human trafficker and sexual abuser na si Pacquiao. Yun ang mga kaso niya Mas maganda siguro, huwag ka nang mangialam dyan, super ate. Ayaan mo yung mga authorities na gawin nila yung kanilang trabaho. Sayang ka, super ate, na isa kang Marcos. Pagkatapos, ganyan yung mga binibihave po ninyo. Parang wala na sa hulog po. Let the wheels of justice roll. Yun ang dapat siguro. At anyway, malaki ka na, mas matanda ka pa sa akin. Bahala ka. Pero ako, nanghihinayang po sa inyo, Senator Amy Marcos. Dumistansya ka na siguro. Pag hindi po, self-destruction ang mangyayari po sa inyo. Baka sa re-election po ninyo sa 2025, malagay kayo sa alanganin. Kasi yun ang iisipin ng ating mga mamamayang Pilipino. Naging cuddler ka na.
ng isang fugitive from justice. Baka nga magduda pa yung ating mga mamamayan na alam nga naman wala kang number ni Pacquiao. Baka isipin nila, kayo yung nagtimbre. Di ba? Tama niya, Mr. Maravillas, yung iniisip mo. Baka isipin ng mga mamamayang Pilipino na si Super Ate, isa sa mga nagtimbre para makapagtago si Pacquiao. Hindi malayo yun isipin ng ating mga mamamayan. Ako nga, yun ang naisip ko. Kasi tingnan ninyo po, sino ang nagatip sa kampo ni Pacquiao? Bakit naka-ready na yung kanyang mga members? Nakabarikada na po. Ang ibig sabihin nun, may advance information, nasasalakay yung mga authorities. Tama pa? So may nagtimbre po. Yung iba, ang analysis nila, baka may mall, may tao, mga kababayan si Pacquiao, sa members ng ating PNP, may tagasunod siya. And then so, pag may ganitong mga operations na magsiserve ng warrant of arrest, tutugisin na siya, may advance information na si Pacquiao, tatakas na siya, mag-iibang lugar. So, ganun po. So, ang advice natin, unsolicited advice kay Super Ate, ang tama po na aksyon ng isang senador o isang government official na kaibigan ng isang tulad nito na harap sa kaso is to advise the subject to face the music. Buti pa si dating Senador Laila de Lima, isinurrender niya yung kanyang sarili sa mga authorities. Diba? Nagpakulong siya. And hindi siya guilty kasi gawa-gawa man lang ni Maudigs yung asunto po. O di nakalaya na siya ngayon. Tama po, si GMA, ganun din po. Sinabmit niya yung kanyang sarili. Although tataka sana yun. O diba? Nakulong din po. Pero tingnan ninyo po, yung mga lalaki, other than si Erap Estrada, si Jinggoy, sino pa? Si Bong Revilla, ayun, nagpakulong yon. Pero si Bantag po, tapos si Pacquiao, si Tebes, lahat naging fugitive from justice, mga kababayan. Although si Tebes, nandun sa East Timor, sabi na sa custody ng mga authorities, sabi ng abogado, nakalabas, kontra-kontra yung mga balita po. So, yun po, Super Ate, ang dapat na gawin ninyo to convince Pacquiao na isurrender niya yung kanyang sarili sa mga authorities at linisin yung kanyang pangalan. Di ba dapat ganon? Yan sabi ni Super Ate. May mga sniper pa sa tuktok na mga building. Ako ay natakot. Talaga namang kakabahan ka ng todo at yung Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinakailangan ba talaga yon? She wondered. Tapos sabi dito sa balita, she later backed former President Rodrigo Duterte's remarks saying that members of Kibuloy-led Sunshine Media Network can fight for the rights in court. Yun naman pala, kaya niyang ipaglaban ang kanyang karapatan sa husgado. So ano pa yung iniintay niya? Bakit hindi pa siya umarap sa husgado? Sumuko ng matiwasay? So dapat ganon. Kaya lang inconsistent. Parang si Maudigs nga, pari-parehas ang mindset nila. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kayo na rin, natulad na rin po kayo, Senator, sa mga Duterte. Parehas na yung mga sinasabi. Kontra-kontra. Nawa na kayo. Wag nang idaan sa pananakot at karahasan, sabi niya. Wala man pong nananakot. Yung mga authorities po, nag-serve lang ng warrant of arrest. At kung kaya, 2 batalyon yata yon, 100 policemen ang nandun. Because of the, strength ng puwersa ng mga tao ni Pacquiao. Siyempre, ina-assess nila. Napakayaman ni Pacquiao. Maraming mga tauhan. May mga armas. Sinurrender nga yung iba. Alam nga naman hindi magduda yung mga authorities. Kung may isinurrender, malamang may mas marami yung hindi isinurrender na mga high-powered firearms. Di ba? So, nagpapasiguro yung ating mga authorities. Pero wala tayong narinig na nagpaputok. May nalaglag na bala, pero walang nagpaputok. So, walang karahasan. Ang may karahasan po, Super Ate, nung panahon ni ng
barkada ninyong si Maudigs kasi ang order niya palagi, shoot them dead. Yun ang palaging order. Pero wala kaming narinig po sa inyo na kinontra ninyo sa Senado. Yan ang medyo problema sa inyo, Super Ate. Pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi niya rito. Tingin ko, dumaan ako sa Davao, eksakto nung araw na yon. Andun ako sa Davao at ako'y nasinda kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport, isang katerba, yung mga mula po yan sa Inquirer. Nakita ko yung 2, 3 ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot. Talaga naman, kakabahan ka ng todo at yung Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yon? Isa pa yon, yung mga abogado, kailangan pag-usapan. Ang balita ko, may warrant of arrest, pero walang search warrant. So maraming nagtatanong. Alam ko naman na siguro, tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, kaya naman ng ating mga miyembro ng SMNI na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte. Huwag nang idaan sa pananakot at sa karahasan. So ang tawag pa mga kababayan ni Super Ate kay Digong, Presidente Duterte, hindi former President Digong or dating Pangulong Duterte. So dalawa na yung Pangulo. Dalawa na ba, Madam Senator Amy Marcos? Dalawa ba yung Pangulo natin ngayon? Yung kapatid ninyo, Pangulo ng Luzon at Visayas. At yung kaibigan ninyo, si dating Pangulong Digong, Presidente ng Mindanao. Linawin po ninyo kasi nagsisend siya ng wrong signal sa ating mga mamamayang Pilipino. Although, ang tingin ko sa iyo po, naglalaro ka lang. Tingin ko nga po sa inyo, Trojan horse ng ating Pangulong Digong. Sa mga Duterte. Kaya si Baste, doon na sa inyo. At tinitingnan ko doon sa line-up ng mga kandidato for senator ni Maudigs, hindi man kayo kasama. Ibig sabihin, doon na din sa inyo. Di ba? Na naglalaro lang kayo. Ayan ang tingin ko. Tulad ng aking sinasabi na sabi nga po, keep your enemies close. Ay, baliktad. Keep your friends close and your enemies even closer. Yun ang strategy. So, pag ganon, maintindihan natin, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Amy Marcos. Ako naintindihan natin na gustong isalba pa sana ni Super Ate yung unity. Kaya lang, I think, wala na po. Wala nang pag-asa. Umami na si Inday. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito ngayon yung latest po. Chapter close. Vice President and Education Secretary Sara Duterte says they are no longer candidates when asked about the Uniteam Alliance. Duterte also thanked those who supported the alliance. Yan po. May tama pa naman dito si Ikwano. May marka po sa liig. Yung iba, ang sabi, binibigyan ng Malaysia. Baka daw chikinini. Chikinini. Binibigyan ng Malaysia ng ibang mga vloggers po. Ako, ayaw ko ng ganon. Ako tingin ko, nagkaroon ng scratch siya rito or may tumama sa kanyang liig na pointed object o kung baka sinakal. Hindi ko maintindihan kung ano yung nandito sa liig ni Inday Sara. At saka, napansin natin, medyo pumayat mga kababayan si Inday. Maraming nakapansin. Dati, di ba, mataba siya, chubby. Ngayon po, medyo pumayat. Baka niya Mr. Maravillas dahil sa mga political developments na medyo hindi umaayon sa kanyang plano. Malamang po. Pero kung ako ang tatanungin ninyong, masasabi natin, ang lahat ng ito mga kababayan, yung pagkawasak ng Uniteam. Ang dahilan po, sila.
Dahil sa kanyang pagnanasa at ng kanyang pamilya, napaaga yung politika niya at saka yung confidential funds, yung sobrang pagmamahal sa confidential funds. Tawag nga ng iba, confidential farm. Yung lumaki sa farm. So parang tapos na mga kababayan ang kwento ng unit team with this statement ni Inday. Ang unit team was a tandem during 2022 elections. We are not candidates anymore. Sabi po ni Inday. So ito yung sinasabi ko, mga kababayan, kasi yung mga vloggers ni Inday, pinagdidiinan na ang unit team daw nabuo po with agreement na si Inday tatakbo for vice president na lang kasi di ba run po mga kababayan yung intensyon ng kanyang kampo itulak si Inday to run for president and mismo siguro siya gusto niya na magpangulo kaya inilunsad nila yung run noong eleksyon kaya lang later on nagkaroon po ng negosasyon yun na nga po nabuo yung unit team bumaba si Inday imbes na for president siya, lumaban with Bongbong Marcos, Leni Robredo, and other candidates, nag-vice presidente na lang po siya. Ang mga sinasabi ng mga supporters ni Inday, with the agreement daw na sa susunod na eleksyon sa 2028, siya naman yung isosupport ng ating Pangulo to run for president. Siya na yung i-endorse. Sabi ko nga mga kababayan, ako hindi naniniwala sa ganon na makikipagkasundo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, makikipag-agreement na for 6 years na siya muna yung tatakbo for president, si President Bongbong Marcos, tapos si Inday Vice President, and later on, isusupport naman ng ating Pangulo, si Inday for president, at bala na siya kung sino yung kanyang magiging katandem din bilang Vice Presidente. Hindi ako naniniwala na may ganon. Kung di, tulad ng sinabi niya ngayon, ang unit team po, tama all along yung ating analysis. Ang unit team po ay noong 2022 election man lang. Siya na yung nagsabi Yan po yung sabi niya. Ang unit team was a tandem during 2022 elections. We are not candidates anymore. So this is an admission po na walang agreement na advance po para sa 2028 election. Tulad ng pinapakalat ng mga DDS vloggers at pinalalabas nila, trinaydor si Inday ng mga Marcoses, ng ating Pangulong Bongbong. Lalo na mga kababayan, nag-ambisyon na niya kasi si Martin Romualdez na tumakbo sa pagkapangulo. May ganon mga kababayan. With that developed din niya Mr. Maravillas, anong nakikita mong mga susunod na mangyayari? Ako, tingin ko po, si Inday, diretso na itong magre-resign. Malapit na pong magre-resign. As DepEd Secretary po. Kasi, sunod-sunod na yung nangyari sa kanya. Ang dahilan nito, sabi ko nga po, walang ibang dapat sisihin, kundi pamilya niya. Siya mismo, yung sarili niya at pamilya niya. You just imagine yung pamilya niya kung paano pinagmumura-mura at gustong agawin yung pagkapangulo sa ating Pangulong Bongbong. At si Inday sumama sa rally na nanawagan na Marcos resign. And hindi po tinatago yung destabilization against the Marcos government ng maisog group. So ang lahat ng to, mga kababayan, kagagawa nila. So as a consequence ng kanilang mga actions, si Inday po, una nagpalabas ng statement si Lisa Marcos, na bad shot na siya. Then afterwards, mga kababayan, si Inday, hindi na po ginawang caretaker. Una pala, caretaker pa rin siya nang umalis yung ating Pangulo after na sumama siya noon sa rally. Pero may kasama na si Inday. Hindi siya nagsusolo bilang caretaker. Pinabantayan siya ng ating Pangulo kay Lucas Bersamin saka kay Conrado Estrella. Nang lumarga si President Bongbong papuntang Brunei saka Singapore, hindi na talaga iniwan sa kanya. Wala na siyang papel. At si Inday, mga kababayan, hindi na rin send off. Ni nang bumalik, mga kababayan, yung ating Pangulo sumalubong. Hindi na siya po
sumalubong. At nung signing ng kabalikat sa Pagtuturo Act, napaka-importanting signing ceremony po sa Palasyo Malacanang. Kasi DepEd Secretary siya. Wala siya doon. At ngayon nga po, makita ninyo si Inday kahapon, nandun sa Davao. Wala siya sa Maynila for the Independence Day celebration. Wala din siya sa Malolos. Nandun sa Malolos, Bulacan, si Speaker Martin. Ito yung mga importanteng lugar na may kinalaman sa Independence Day celebration. At sa Kawit, ang nandun si Senator Bongbong, yung guest doon. Bongbong. Senator Bong Revilla, hindi man pala si Gibo. Kala ko si Gibo nandun. Or baka nandun. Hindi ko lang napansin kasi po. I-correct na lang po ninyo. Kung nakita ninyo, i-kuha na lang ninyo. I-message na lang po ninyo dito. At ito na nga po yung sabi rito sa Impact Leadership. Ang unit team was a tandem during 2022 elections. We are not candidate anymore. Pero Mr. Maravillas, parang nagpapaawa si Inday, pinapalabas, biktima siya. Ganon talaga po. Ito yung kanyang mensahe. Kahit inaapi kayo, dapat maganda pa rin. Post ni Trixie Cruz Angeles. Yan yung interview sa kanya ng mainstream media na napansin po na may tama siya sa lieg. Ayan po. May tama siya dito, may galos or kung parang tinamaan ng kung anong pointed object. Parang ang sinakal po si Inday. Yan po. Kita ninyo? So, yung video niya ito kahapon, sa kanyang pagsasalita doon sa Davao, Independence Day. O, diba? Parang kinamot niya siguro o may tama po siya. Hindi natin maintindihan kung ano siya, mga kababayan. Authentic siya. Ito yung video mismo na pinablis ni Trixie Cruz Angeles. So makikita yung tama niya sa lieg. So authentic siya, mga kababayan. Hindi siya Photoshop. So pakinggan natin yung sinasabi ni Inday rito. Maigsi lang po siya, mga kababayan. Bisang daog-daog mo dapat guwapa ka. Bisang daog-daog daw, dapat guwapa pa rin kahit inaapi ang ibig sabihin ng daog-daog. Parehas ng pananalita po. Parehas ng pananalita namin dito. Daog-daog, tigda-daog-daog mo lang anya. Ang Bisaya kasi at Bicol, medyo may pagka parehas ng konti. Ang maisog, matapang. Maisog din po sa amin. Ang duwag, talawan. Matalaw sa amin po. Talawan sa Bisaya. Sa amin matalaw. So, bisan daw, pigdaog-daog, dapat maganda pa rin. Referring sa kanyang sarili siguro po, na minsan, kahit na siya ay inaapi, pinapalabas niyang inaapi siya. Parang baliktad na niya, Mr. Maravillas. Baliktad nga po sila magsalita. Yung pamilya Duterte, sila yung nangaapi sa mga Marcoses. Tinatawag nilang adiktador ngayon. Dati bangag. Di ba? May adik tayo, may bangag tayong presidente. Yan ang sabi ng kanyang tatay. At gustong itulad sa kanyang tatay, ay dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos, ibig sabihin, patatalsikin, ipi-people power. Yun ang kanilang intensyon, yung maisog. So, ang tanong, sino yung nang-aapi at sino yung inaapi? Tama? Ang tingin nga nila, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong, weak leader until today. O ngayon, bigla silang nasindak kasi isang batalyon ang pinadala o dalawang batalyon ang pinadala ng ating gobyerno. Pero wala man doon kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. That is, the sole discretion ng ating PNP kasi sila under order to implement, to serve the warrant of arrest kay Pacquiao. Tama pa? So yung Pangulong Bongbong Marcos, ang inaapi-api nila until today, kasi mabait yung ating Pangulo. Ngayon po, naninindigan na para sa tama. O ngayon, binabaliktad nila. Ang sabi ni Inday dito, baka yun ang parinig niya. Na bisan inaapi, dinadaog-daog daw po, dapat maganda pa rin. Yan ang sinasabi niya rito. Possibly, dahil hindi na siya ini-invite
ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng Palasyo Malacanang sa mga activities po. Bisan gidaog-daog mo dapat guwapa niya. Yan, may tama siya dito sa may tama siya dito sa liig. Ako, ang tingin ko, ang pinariringgan, hindi lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang talagang tinatarget nila, si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez po, ang napiperceive nila na i-endorse ng ating Pangulo for President sa 2028 presidential elections. Ganon po. Reading ko man lang po yan, mga kababayan. Pwedeng mali ako sa aking mga analysis, pwedeng tama. Pero ngayon, ang kinikinita ko mga kababayan, si Inday, I think hindi na magtatagal, will tender her resignation po as DepEd Secretary. Kasi hindi na po siya nagiging effective. Umiiwas na siya eh. Siyempre, mahihiya na siya dahil sa kanilang mga kagagawan mismo. Lalo pa mga kababayan, kailangan niyang sumunod doon sa order ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat kantahin po yung bagong Pilipinas hymn at pledge. Nang tanungin siya ng mainstream media, no comment siya. At doon mga kababayan sa okasyon ng Independence Day sa Davao, napansin ko po, hindi pig play. Walang pledge ng bagong Pilipinas doon. At wala ding kanta ng bagong Pilipinas hymn. Pag ganun po, that is a direct defiance sa order ng ating Pangulong Bongbong. And natural, may sanction siya, may administrative sanction yan. Di ba po? May nag-react nga po, mga kababayan last week, after the release ng order na yon ng ating Pangulo. Taga Davao po, siguro close yun sa City Hall ng Davao. Pag naririnig daw nila, nasusuka sila. Pero sa pagmumura ng mga Duterte, hindi kayo nasusuka. Pero yung napakagandang lyrics ng bagong Pilipinas nasusuka kayo. Iba din yung panglasa talaga ninyo. Nasanay kayo sa pagmumura ng inyong mga leaders, wala kayong nararamdamang nasusuka kayo. Pero sa napakagandang lyrics ng bagong Pilipinas, ng isinusulong ay ang pagkakaisa, pagbabago para sa ikabubuti ng ating bansa, nasusuka kayo. Iba din. Iba talaga ang inyong mga pagkatao. Tama pa? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.